Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esensyal Aqidah. So yung chapter 48, Babu man hazala bi syai'in fihi dhikrullah awil Quran awil Rasul ay fahuwa kafirun. Sino man ang pagtawanan niya, gawin niyang biro, ang anumang nababanggit dito si Allah, ang Quran o ang sugo, siya ay kafir. So, yung unang usapin dito, anong kinalaman ng chapter na ito sa Kitab at-Tauhid? Hiya anna sukhriyata tahakkum wal istihza bil Islam wal muslimin kufrun yunafit tauhid. So, ang kinalaman daw nito sa chapter na ito, ang sino mang pagtatawanan niya o hahamakin niya o kaya ay kumbaga pagtatawanan na hamakin, lalaitin. Yan, magkakaano yun eh. Kasi yung bagay na pinagtatawanan naman ng tao, bagay na nilalait niya eh. Diba? Yung nilalait mo, pagtatawanan mo din. Sino man daw ang gumagawa nito laban sa anumang may kinalaman sa Islam at sa mga Muslim, sa relihiyon ng mga Muslim ito ay kufur. Silba pinagtawanan mo yung Islam sa mga katuruan nito at pinagtawanan mo yung Muslim sa pagsunod niya sa relihiyon, kufur yun. Katulad din nun sa una-una na nating natalakay doon sa mga nawakidul Islam. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Saang aya ito? Nabanggit pa dyan sa libro? Anong aya yan? 965 po. Surah At-Taubah 65. Tama. Hindi kasi buo yung aya nandito eh. Tingnan natin. Ito yung aya pala, pero may nauna pa sa kanya, may kinalaman sa kanya. May kinalaman ito sa mga munafik. Kasing unang gagawa talaga nito yung mga munafik. Siyempre, kung ano yung ugali ng munafik, hindi marapat na magiging ugali ng Muslim. Hindi marapat na magiging ugali ng Muslim. So, 64, yahdurul munafikuna an tunazzala alayhim suratun. Nangangamba ang mga munafik na mayroong sura na bababa tungkol sa kanila. Diba? Yan pinangangambahan talaga ng mga munafik. Nagkakatulad talaga yung ugali ng munafik etikadi at saka yung munafik na amali. Yung ipokrito sa kanyang akida at ipokrito sa kanyang ugali. Pareho silang natatakot na lumitaw o mabunyag, mabuking yung kanilang mga asal. Kaya may kita mo yung mga yan, sila yung pinakamalupit na maminsala sa mga Muslim kapag nabubuking sila. Pinakamalupit sila sa mga Muslim kapag nabubuking. So nangangamba daw sila. Kaya ang ginagawa ng mga munafik, inuunahan na nila. Ganun madalas sila. Inuunahan nila yung mga bagay-bagay. Kaya doon sa isa pang aya, di ba? Doon suratul munafikun, yasabuna kulla sayhatin alayhim, qatalahumullah. Humul aduwo fahdaruhum. Inakala ng mga munafik yung bawat sigaw ay laban sa kanila. Tinutukoy dito yung sa tafsir. Sa Masjid An-Nabawi lalo na. Pag may naririnig sila doon na malakas na usapan, kinatatakutan nila na baka nag-uusap-usap na yung mga tao laban sa kanila. Kasi kumbaga guilty, di ba? Ganun yung guilty. Kung sino yung merong ikinukubli na kasamaan, siya yung pinakamatindi magtanggol sa kanyang sarili. Sukdulan na magiging malupit siya sa tao, sa mga Muslim, tas ang katwiran niya palagi, ipinagtatanggol lang niya yung sarili niya. Kaya yung mga nangyari dito, marami kang mapagtatanto sa mga aral sa Islam na kung hindi nangyari ito, hindi mo ma-realize eh. Ganun pala yun. Ganun pala. So kinatatakutan nila na kumbaga
na kapag masiwalat sila o mabuking sila, mag-uusap-usap yung mga Muslim laban sa kanila at aarestuhin na lang sila. Kumbaga, kaya natatakot sila kapag meron nagsisigawan sa Masjid an-Nabawi. Titingnan nila kasi baka yun na yung mga Muslim nag-uusap-usap na hulihin sila o patawan sila ng parusa. So ganito, takot, kabilang sa mga takot ng mga munafik na mabuking sila. Kaya inuunahan nila yung mga Muslim na mapinsala eh. Kasi kapag mapinsala yung mga Muslim, wala silang katatakutan. Wala silang katatakutan. O at least, nakaganti sila. Kinatatakutan nila yung pagbaba ng sura, tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Kinatatakutan nila na bababa sa kanilang sura na magpapabatid tungkol sa anumang nilalaman ng kanilang mga puso. Actually, sa kanila nga ipapabatid eh. Sa kanila mismo ipapabatid sa mga munafik ang anumang nilalaman ng kanilang mga puso. Kasi alam na ng mga mananampalataya na munafik sila. Pero ang kinatatakutan nila, kumbaga yung mabuking pa talaga sila at pagtibayin ni Allah na sila nga ay munafik. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdurun. Kaya sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sige lang, hamakin lang ninyo kami. Tunay na si Allah ay magsisiwalat sa anumang inyong pinangangambahan, anumang inyong ikinukubli. Kasi nga sila, di ba? Kinukubli lang nila yung pagkamuhi habang ihinahayag nila yung pananampalataya. Namumuhi talaga sila sa Islam at sa mga Muslim. Pero dahil may papakinabangan sa Islam at sa mga Muslim, nananatili silang nagpapanggap na Muslim. Yung katulad ng nabanggit ko na nung nakaraan. May mga munafik, pinagtsatsagaan talaga nila na magpanggap na Muslim kasi may papakinabangan eh. Kasi sa Islam, maari makikinabang sila na sa Islam meron silang posisyon, magiging pinuno, na hindi nila makakamit kung hindi sila Muslim. Kasi maari sa Islam, pahalagahan sila eh. Pero kung hindi sila Muslim, magpapanggap ka. Pagtsatsagaan mo yung hirap. Kunwari susujud ka pagkatagal-tagal, taas-taas ka ng kamay habang nagduduo, habang pinipinsala mo yung mga Muslim, habang pinagkakakitaan mo ang Islam. May papakinabangan kasi. May papakinabangan na material. Yun nga. Itong mga tao na ito na nangahamak kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kay Allah at unang-una higit sa lahat, syempre sa mga Muslim. Kung tatanungin daw sila, wala in sa'altahum la yaqulun na innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kung tatanungin mo sila, bakit kayo nangahamak sa amin? Bakit ninyo hinahamak ang relihiyon? Diba? Sasabihin nila, kami ay nagbibiroan lamang at nagpapatawa. Sasabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kayo ba ay kay Allah sa kanyang aya at sa kanyang sugo ay nangahamak? Sa kasunod na aya, la ta'tadiru, huwag na kayo magpalusot. Kad kafartum, kayo ay nawalan na ng pananampalataya ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatim minkum nu'adhib ta'ifatan. Kung paumanhinan man namin ang isang grupo ninyo ng mga munafik, paparusahan naman namin ang iba. Sasabi ito ni Allah. Kasi wala naman talagang nangyari na munafik na pinarusahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi annahum kanu mujrimin. Paparusahan sila dahil sila ay mga makasalanan. Sila ay gumagawa ng kasalanan. Si mga munafik kasi, baga, diba, inililihim nga nilang kawalang pananampalataya habang hinahayag nila yung pananampalataya. Kaya tuwing meron silang pagkakataon na makapinsala sa mga Muslim, lalong-lalo na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginagawa nila. Kapag tinatanong sila, ba't yung ginagawa yan? Nagbibiro lang naman kami. Sabihin nila, mananampalataya kami, pero nagbibiro lang kami. Huwag mo seryosohin. Ikaw naman masyado kang high blood. Ganun yung sila magsalita. Mga gago talaga. Mga gago talaga. So itong aya na ito,
Yaqulullahu ta'ala li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ang sinasabi rito ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag pinapabatid na niyan tungkol sa mga munafik. Innaka law sa'alta ulaikal munafikin. Tunay na ikaw kung tatanungin mo ang mga munafik na yaon, alladina takallamu fi haqqika wa fi ashabika bima la yaliku min al-istihza was sukhriya la yaqulunna laka ya Muhammad al-mu'tadirin innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sabi ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung tatanungin mo ang mga munafik na iyon, silang mga nagsalita laban sa iyo, laban sa iyong karangalan at sa iyong mga kasama. Nagsasalita sila tungkol sa mga bagay-bagay na hindi marapat, na naglalaman ng pangahamak, panlalait sa anumang may kinalaman sa inyo at sa inyong relihiyon. Sasabihin ng mga iyon, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila ay habang sila ay humihingi ng tawad o nagpapaumanhin, sasabihin lang nila, naglalaro lang kami o nagbibiroan lang kami. Huwag mo seryosohin. Parang ganun yung gusto nilang sabihin. Huwag mo seryosohin. Huwag kang high blood. Naglalaro lang kami o nagbibiroan. Nakhudu wa nal'ab wa natahaddath hadithur rakbi linakta'a bihit tarik. So sinasabi lamang nila daw ito upang kumbaga mapalipas lang ang oras. Sinasabi dito linakta'a bihit tarik. Kasi sa sababun nuzul ng aya na ito, nangyari ito habang naglalakbay sila. Pero sa ganung konteksto, kumbaga ginagawa daw nila ito para lang mapalipas yung oras. Para mapalipas yung oras. Mamaya mababanggit pa natin ibang detalye doon sa paglalakbay nila na ito. Walam naqsud al-istihza walakin akbirhum anna ma'diratuhum la tugni anhum min adabillahi shay'a. So sila raw ay nagpapalipas lang ng oras at hindi raw nila hinahangad ang manghamak sa relihiyon. Pero ipabatid mo sa kanila Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanilang pagpapalusot ay walang maitutulong sa kanila na kahit ano laban sa parusa ni Allah na anuman. Hindi sila may liligtas ng pagpapalusot na ito laban sa parusa ni Allah. Wa annahum bihada at tahakkum al-istihza kad kafaru ba'da imanihim. Na sila, matapos silang maminsala, matapos silang mangalipusta, matapos silang manghamak sa Islam at sa mga Muslim, sila ngay nawalan ng pananampalataya, matapos na sila ay manampalataya. Matapos sila ay manampalataya. So dito ang aral na makukuha rito. Tahrimul istihza'i biddini wa ahlihi wa annahu kufurun. Pagbabawal sa paghahamak sa relihiyon at sa mga may tangan ng relihiyon na ito, yung mga Muslim. Siyempre, yung tinutukoy dito na panghahamak sa mga Muslim, panghahamak sa mga ginagawa nila o katangian nila na may kinalaman sa relihiyon. May kinalaman sa relihiyon. Kung halimbawa nga hamakin mo yung tao, yung Muslim, hamakin mo yung Muslim, di ba? Pero hamakin mo siya sa kanyang ugali. Mandurugas. Hindi yun kufur. Pero kung hahamakin mo yung Muslim sa kanyang ugali rin na may kinalaman sa Islam, sasabihin mo doon sa Muslim, extremist, nakita mo yung Muslim, di ba? Hindi nag-aahit ng balbas, pinapahaba niya yung balbas niya. Tapos yung pantalon niya, pinapaikli niya. Laging nagsasala, laging nagpa-fasting, tatawagin mo siyang extremist. Tinawag mo, halika, kape tayo. Sabi niya, hindi, fasting ako eh. Napaka-extremist mo naman. Yun, nandun na yun sa bingit ng panghahamak sa relihiyon. Ba't mo tatawaging nagmamalabis yung tao na sumusunod lang kay Allah? Diba? Yung extremist, yung yung hindi na makatwiran, yung pagsasabuhay niya sa relihiyon. Yung hindi na makatwiran yung pagsasabuhay niya sa relihiyon. So ito na yung sababun nuzul. Mula kay Ibn Omar at mula kay Muhammad bin Ka'ab at Zaid bin Aslam at Qatada. Annahu qala rajulun fi gazwati Tabuk. Doon daw sa labanan sa Tabuk.
Diba dito sa labanan sa Tabuk, ito yung nahirapan sila kasi mainit yung panahon. At maraming hindi sumama. Lalong-lalo yung mga munafik. Diba si Ka'ab bin Malik, ilang buwan siya hindi kinausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi sumama siya doon sa mga munafik na nagpaiwan. Pero meron din palang mga munafik yung sumama sa Tabuk. Meron din mga munafik ang sumama doon sa Tabuk. At ito na nga yung dito na nga rin nangyari yung yung Masjid Dirar. Itinayo nila yung Masjid Dirar doon sa may labas ng Madina. So, gusto nila magsala doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraming mga nangyari dito sa sa labanan sa Tabuk. At ito rin yung sabi ni Abdullah bin Ubay bin Salul, yung pinuno ng mga munafik, na pagkatapos daw ditong Tabuk, palalayasin daw ng mas marangal yung kumbaga saling pusa o yung yung sampid lang sa Madina, palalayasin daw niya. Tinutukoy niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraming nangyari So meron din palang sumama sa kanila ng mga munafik. So, sa ulat, annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, mara ay na mitlu qurra'ina haula'i argaba butunan, wala akdaba alsinan, wala ajbana endallika. Sabi niya, itong mga nagbabasa ng Quran, wala kaming nakita na mas malaki ang tiyan o mas sinungaling ang dila o mas duwag pa sa labanan liban pa sa kanila. So sabi nila, yung pinaka-duwag daw sa kanila, pinakamalaki yung tiyan, o pinakamatakaw, o sabi nila, di ba paano mo masasabi to sa mga tao na kasama mo nga sila Nandun sila para makipagpatayan, tapos tatawagin mong duwag. Tapos nandun sila nagpapatunay sa kanilang relihiyon. Pagiging makatotohanan ng kanilang relihiyon. Nasa jihad, tapos tatawagin mong sinungaling. Tapos tatawagin mong malaki ang tiyan o kumbaga matakaw. Samantalang sila ay gutom. So napakasinungaling ng tao na ito na nagsasalita. At tinutukoy niya dito ng mga qurra, mga tagapagbasa nila ng Quran, ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang tinutukoy niya at ang mga sahaba, lalong-lalo na yung maalam. Washabul qurra, yung mga kasama niya na nagbabasa ng Quran. Faqala lahu Auf bin Malik, narinig ito ni Auf bin Malik. Kadabta walakin naka munafikun, la ukhbiran na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Narinig ito ni Auf bin Malik. Sabi niya, sinungaling ka, bagkus ikaw ay munafik. Tiyak na isusumbong ko ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. At pumunta nga si Auf bin Malik kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang isumbong ito. Fawajad al-Quran kad sabakahu. Pero natagpuan niya doon na naunahan na siya ng Quran na makarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, may wahina, may kapahayagan nang dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol dito. Faja'a dhalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. At ilang sandali lang, nakasunod pala kay Auf bin Malik yung lalaki na yun. Kasi alam niya, isusumbong siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, di ba? Yung guilty, yun ang pinakamalupit magtanggol sa kanyang sarili. So gusto niyang ipagtanggol yung kanyang sarili, papaliwanag yung kanyang sarili. Wakadir tahala, warakaba nakatahu. So pumunta siya doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakasakay na sa kanyang camel. Faqala ya Rasulullah. At pagdating ng lalaki na ito na nagsabi kanina ng masasamang bagay, yung munafik, sabi niya, usugo ni Allah, inna ma kunna nakhudu wa natahaddath. Hadithur rakbi nakta'u bihi anit tarik. Usugo ni Allah, nagbibiruan lang kami at nag-uusap lang kami tungkol sa isang bagay para mapalipas ang oras habang sila daw ay naglalakbay. Kala Ibnu Omar, sabi ni Ibnu Omar, kaanni anduru ilayhi mutaallikan binas atina kati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yung lalaki, kumbaga, nakasakay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto niya makiusap,
kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinipigilan niya yung camel ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinawakan niya dun sa yung ano nung camel, yung kanyang reins, yung ano ba tawag sa Tagalog doon? Basta yung tali ng camel. Hinawakan niya yung pinipigilan niyang umalis si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para para magpaliwanag. Wainal hijarata tankubu rajalihi. So habang pinipigilan niya yung pag-alis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga kumbaga syempre gagalaw yung camel, di ba? Tas gagalaw din siya. Yung bato daw sa paa niya nung munafik na yon, tumatama na sa paa niya, ibig sabihin na nabubulabog nung paa niya yung inaapakan niyang mga bato. Wa huwa yaqulu innama kunna nakhudu wa nal'ab. So maaaring ilang beses niya rin sinabi yun. Usugo ni Allah, nag-uusap lang kami, nagbibiroan. Para lang lumipas ang oras. Nakatingala siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpapaliwanag siya. Nagbibiroan lang kami, nagpapalipas lang kami ng oras. Ganun siya. Pinapaliwanag niya talaga yung sarili niya. Wa yaqulu innama kunna nakhudu wa nal'ab. So maaaring ilang beses niya nga yung sinabi. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binasa niya yung aya. Ito. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasdahziun. Si Allah ba ang kanyang mga tanda at ang kanyang sugo ang inyong hinahamak? La ta'tadiru, huwag na kayong magpalusot. Kad kafartum ba'da imanikum. So hindi na siya pinakinggan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nga siya tiningnan pala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yaltafitu ilayhi o ma yaziduhu alayhi. Hindi na siya tiningnan. Hawak lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung camel niya, 'di ba? Hinihila nung munafik yung camel niya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawak-hawak niya lang yung camel niya. Hindi siya tumitingin. Si Allah ba ang kanyang sugo at ang kanyang mga tanda? Si Allah ba at ang kanyang mga tanda at ang kanyang sugo ang inyong hinahamak? Huwag na kayong magpalusot. Huwag na kayong magpalusot. Hindi siya tiningnan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na nagdagdag ng sasabihin sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinuloy lang niya yung kanyang pag-alis. Tinuloy lang niya yung kanyang pag-alis. So anong saysay nung iniisip natin ngayon? Bakit pa kailangan ng munafik na na humingi ng tawad? Kailangan niyang matuloy-tuloy yung yung panggagago niya . Diba? Kasi kung hindi siya hingi ng tawad, isipin ng mga tao, totoo nga na nanggagago to mga to na sinisiraan tayo ng mga ito. Pero siya yun nga. Kasi yung plano niya mahaba . Kaya gusto niyang magpatuloy. Kaya siya humihingi ng tawad. Kumbaga. Para hindi siya masiwalat, hindi siya mabuking. Ganon. So para mandurugas. Diba? Yung mandurugas pag nabuking, manlalaban yan . Manlalaban yan ng kung ano nung paraan. Aarte na na biktima, aarte na sinisiraan, o kung ano pa. Parurusahan yung mga nagsiwalat sa kanya, kung ano pa. Ganyan yung masamang tao. Hindi sila basta-bastang susuko, katulad ng mga munafik na ito, na hindi basta-bastang sumuko, waliyadbillah. So ito yung yung sababun nuzul, nung aya na yun. At yung mga natitira pang mga usapin, inshallah, tutuloy natin next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.